Mabuhay mga kawok, magandang gabi sa inyong lahat dito sa Pilipinas, sa Estados Unidos, Canada, Australia, United Kingdom, Japan, Italy, Hong Kong, United Arab Emirates, Saudi Arabia at sa buong mundo. Special shout out sa mga OFW nating nagsisikap abroad at sa kabataang Pilipino na ayaw ng niloloko. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang tinuturo. Pero ngayong gabi, duturugin natin ang kasinungalingan gamit ang katotohanan. Welcome sa hashtag #WalkWithLang. Kung bago ka pa lang, i-hit mo na yung subscribe button at notification bell para sama-sama tayong magising tuwing may bagong kalokohan sa gobyerno. Ngayong gabi, pag-uusapan natin ang isang malaking buking na talagang nakakadiri. Si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang ating Pangulo na ngayon ay itinakwil ng mga taga-Sulu at ng maraming Muslim communities dahil sa isang bagay na sobrang sensitive. Ang pagkukunwaring Muslim daw, talagang ewan ko nung kampanya. Oo, tama ang narinig nyo Noong 2022 campaign, biglang nag-photo op si BBM sa mga mosque, nagsusuot ng kopya, nagdadasal pa sa harap ng camera. Akala mo talaga converted na Muslim, Di umano, pero ngayon, ang mga taga-Sulu mismo, mga tausug, mga kapatid nating Moro, galit na galit, Sabi nila, hindi naman talaga Muslim si Pangulong Bongbong Marcos, at sana wag gamitin ang kamusliman. At sino ang nagbunyag nito? Nang walang takot, walang iba kundi si Rob Rances, dating supporter pa naman ng Uniteam, pero ngayon ay nasa kabilang sa mga nagsasabi ng katotohanan. Kabilang, no? May video si Rob na talagang viral na, pinapakita ang mga lumang post at pahayag ni BBM na kontra Moro noon pa. Tandaan ninyo noong 2016, sabi niya, bakit natin ibibigay ang Bangsa Moro Basic Law? Parang ibinibigay natin ang teritoryo sa kanila. Tapos biglang nung 2022, best friend na daw niya ang mga Muslim. Ano ito? Teleserye? Kaya mga kawok, pakinggan natin ang sinabi ng ilang leader sa Sulu. Kami ay Muslim, pero hindi kami tanga. Totoo yan, Hindi porket naglagay ka ng insya ahala sa speech mo, Muslim ka na. Hindi porket kumain ka ng halal chicken sa harap ng camera, kapatid ka na nila. No? Ang pagiging Muslim ay hindi photo op, ito ay paniniwala, buhay at paggalang. At ngayon, dahil sa pagkukunwari niya, nawalan ng tiwala ang maraming komunidad sa Mindanao. Yung mga dating sumuporta sa kanya, ngayon ayaw na. Bakit? Kasi nakita nila ang tunay na kulay dilaw, hindi kulay pula na may tatak na oportunista. Pero teka, bakit ba mahalaga ito? Kasi ang pagiging tapat sa reliyon ay hindi biro, lalo na sa Mindanao, na duguan ang kasaysayan dahil sa diskriminasyon at giyera. Tapos, dadating ka, gagamitin mo ang aming pananampalataya para sa boto. Tapos kapag nanalo ka na, wala na. Tapos na ang drama. Mga kababayan, ito ang klasikong estilo ng trapo. Gagamit ng reliyon, kultura at kahit anong issue para manalo, tapos kapag nasa pwesto na, balik sa dati. Balik sa oligarch interest, balik sa China appeasement, balik sa pagpapakatuta sa mga banyaga habang ang mahihirap nating mga Moro at Kristiyano sa Mindanao ay naghihirap pa rin. Okay, At alam nyo ba na kahit yung mga dating kaalyado niya sa farm ay nagsasalita na. May mga dating MNLF at MILF commanders na nagsasabing naloko kami. Grabe, no? Kahit yung mga dating kaaway ng gobyerno, naloko ng isang Marcos. Mga kawok, kung ikaw ay nasa abroad, sa UAE, Saudi Arabia, Canada, US at may kaibigan kang Muslim, itanong mo sa kanila, ano ang pakiramdam kapag ginagamit ang inyong reliyon para sa politika? Masakit, di ba? Ganito ang nararamdaman ng mga kapatid natin sa Sulu ngayon. Kaya nga ngayon, maraming nagsasabi, never again sa mga sinungaling, never again sa mga nagpapanggap, never again sa mga Marcos na akala mo nagbago na, pero pareho lang, puro drama, puro kasinungalingan.
Ang mga kabataan natin Gen Z, Gen Alpha, ito ang aral. Huwag kayong maniwala sa mga photo op. Mag-research, magbasa, panoorin ang mga lumang video at tignan ang voting record. Kasi kung hindi, mauuto tayo ulit sa susunod na eleksyon. Bago tayo magtapos, shout out sa lahat ng mga OFW natin na nanonood ngayon habang nagpapahinga pagkatapos ng shift. Kayo ang mga bagong bayani habang nagtatrabaho kayo abroad. Nandito pa rin kayo sa laban para sa bayan. Saludo ako sa inyo. At syempre, kung gusto ninyong suportahan ang channel na walang takot magsalita, mag-join na sa YouTube membership. Mura lang pero malaki ang maitutulong ninyo para manatiling buhay ang katotohanan. Sama-sama tayo mga kawok. At habang nanonood kayo, i-check nyo ang YouTube shopping below. Maraming murang gamit sa Shopee at Lazada na pwede ninyong bilhin para sa inyong pamilya this Christmas and beyond. Support local sellers, support Filipino. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang iunang dinudurog. Pero kasama kayo mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Mag-subscribe na, mag-join sa membership, at mag-shopping sa Shopee at Lazada. Kita-kits tayo sa susunod na episode. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang katotohanan, mabuhay ang Pilipinas.